Ngayong araw ay samahan niyo akong baybayin ang kahabaan ng Marilaki Highway. Nagsisimula ito sa lungsod ng Marikina at tumatagos sa mga lalawigan ng Rizal, Laguna at nagtatapos naman sa bayan ng Infanta sa probinsya ng Quezon. Naging tanyag ito dahil sa maganda at maayos na pagkakagawa ng kalsada nito. Dagdag pa dyan ang mga nakamamanghang magagandang tanawin sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya naman talagang dinarayo ito ng mga motorista, maging ng mga siklista at syempre, lalo na ng mga kagaya nating rider. So ano pang hinihintay nyo? Tara na at samahan nyo ako sa aking biyahe. Hi guys, good morning! Another day, another vlog at syempre, kagaya pa rin ang dati, another place na naman yung pupuntahan natin ngayon. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa Infanta, Quezon. Time check tayo guys, it's 8:20 ng umaga. And ang plano natin ngayon is babaybayin natin tong kahabaan ng Marilaki Highway papuntang Infanta, Quezon. So dito na tayo nag-start sa Antipolo and then dadaanan natin mamaya yung Tanay, tapos Santa Maria, Laguna. Pagkatapos doon KM90 na, tapos Jariel's Peak. Wow, ang ganda ng sikat ng araw guys. Sana magtuloy-tuloy to hanggang mamaya. Kanina kasi nung pag-check ko ng weather forecast, ngayong araw is magkakaroon doon ng mga pakunti-kunting pag-ulan at saka medyo maulap na papawirin. Pero okay na yun kahit maulap, basta wag lang tayong bagsakan ng ulan sa mga lugar na dadaanan natin. Palo Alto na tayo guys. Sarap talaga dumaan dito, ang linis ng kalsada. Tapos ang ganda ng view. Ang ganda pagbasda ng mga bundok oh. Sobrang nakaka-relax. Mga big bike guys, ang lulupit ng bangkingan nila. Big C na tayo guys. Dito tayo sa medyo safety.
mag-slow down tayo dito. Madalas aksidente dito sa part na to, yung mga nag-o-overshoot. Devil's Corner na tayo, guys. Ito ang Devil's Corner, isang bahagi ng Marilaki Highway na popular dahil sa kurbada nito na maikukumpara mo sa mga nakikita natin sa mga racetrack. Kaya naman dinarayo ito ng mga motorcycle rider at kalaunan ay naging tambayan pa nila. Naging kilala rin ito dahil sa dami ng mga aksidente na naitatala sa lugar na ito. Nitong nakaraan lamang ay isang rider na naman ang binawian ng buhay dahil sa isang malagim na aksidente sa kurbadang ito. Kakalagpas lang natin, guys, sa Devil's Corner. So kahit ano talaga, ang dami. So kahit weekdays talaga, ang dami pa rin mga nakatambay doon na namimitik. May mga grupo-grupo nakatambay, naglalaro sila, umiikot-ikot, nagpapapicture o kaya nagpapakuha sila ng video. Manoka na tayo, guys. Tambayan din dyan ng mga mga riders. Mapapabangin ka talaga kapag dito sa Marilaki kasi ang ganda ng daan. Tapos yung mga pagkakagawa ng mga corner niya, kagaya nito, nakaganon siya kapag liliko ka, naka-elevate dito sa kanan. So mapapabangin ka talaga, tapos ang kinis. Kaya dinadayo talaga to ng mga motorista sa kanang mga siklista. Saka syempre yun na rin, napakaganda ng view dito, lalo na dun sa unahan. Dito naman, guys, yung part na marami na kayong pwedeng kainan. Dito kasi kabila na yung mga restaurant saka mga coffee shop. Pili na lang kayo kung saan yung trip nyo. At dire-diretso yan hanggang dun sa unahan. Dito sa may bandang left side ko, guys, andyan yung mga restaurant saka coffee shop na may mga overlooking view. Eto, guys, oh, ang ganda na ng view dito.
pang kabundukan. Hanggang dun sa kabila. Hindi mapapabangking dyan. Yun nga lang, talagang kailangan nating mag-iingat. Iwasan nating maka-aksidente ng mga inosenteng motorista. Maging responsable lang sana tayo sa pagmamaneho. Diretso. Mga big bike na naman, no? Kasama nito yung Duke na nasa likod ko. KTM Duke. Ano ba to? Ducati ba to? Ducati nga. Iwanan na natin sila. Ito yung sinasabi ko kanina na semento na part na maalog. Hindi ganun kapantay yung pagkakasemento, which is normal kapag ka which is normal kapag ka semento talaga yung kalsada. Hindi kagaya kapag asfalto, mas makinis siya, kaya mas smooth yung takbo natin. Ito mahaba-haba pa to, pero dyan naman sa may bandang unahan, asfalto na ulit. Ay, maambun. Sayang. Hindi tayo makakapagpalipad ng drone. Maambun, oh. Ang kapal, parang yung pinong-pino tapos makapal na ambon. Sayang, hindi natin makukuha. Nandito na pa naman tayo sa lihim na Lagusan. So wala na tayong magagawa dyan, guys. Tara, let's go. Diretso na lang tayo sa Jariel's Peak.
Dito na tayo guys sa Santa Maria. Tanaw pala dito yung mga windmill dun no, sa Pililya. Hindi ko lang sure kung kita sa video. Diretso na tayo guys sa Jariel's Peak. Santa Maria, Laguna. Dito naman umaaraw. Pero may ambon pa rin, di ba? Ang galing. So ibig sabihin yan, yung ambon na yan, di na yan magtatagal, makawala na rin yan maya maya. Sayang lang kasi di tayo nakapagpalipad ng drone doon kanina sa ano, sa may lihim na lagusan. Pinakang main advantage talaga kapag dito ka dumadaan is yung ano eh, yung halos solo mo yung kalsada, wala ka masyadong kasabayan. Kaya ang laki ng oras na nasa-save mo. Wala ring stoplight na madadaanan dito. Kaya mas madalas ko talagang piliin na dumaan dito eh, kaysa dun sa kabila. Kahit medyo mahaba, mabilis naman dahil walang traffic. Nawala pala sa isip ko, dito yung cellphone ko, walang balot. Naambunan na yan. Ang kapal ng fog oh. Nabudol ata tayo ng weather forecast ah. Ang sabi maaraw ng ganitong oras, alas 10. Anong oras na ba? Tama, time check, alas 10 ng umaga. Kung sabi sa weather forecast maaraw, pero bakit ganito? Ayan na guys, halos wala na naman tayong makita. Off muna natin itong isang camera. Dito pa nga tayo tumigil sa tubig talaga. Wait, cellphone. Pasok muna natin sa bag cellphone natin. Okay, let's go. Kaya pa naman to guys kahit hindi tayo magkapote. Ayun na ang arko ng Infanta. Lalong lumalakas.
Eto na tayo guys. Kape muna tayo dito sa Jariels. Nilalamig na rin kasi ako para naman mainitan tayo. A few moments later. So ayun guys, kakatapos lang natin magkape dito sa Jariels Peak. At umaambon pa rin. Mas lumakas yung ambon niya compare kanina. Kaso hindi na natin mahihintayan na tumigil. Saka ang dilim, oh. Parang walang balak lumiwanag dito. So simula dito mga 2 oras na lang yung mga gimbiyahe natin. Kasi basa ang kalsada, hindi tayo makakapagpatakbo ng mabilis kapag ganyan. Baka mag-slide tayo. So let's go. Tara na. Time check natin, it's 10:40 ng umaga. So hopefully makarating tayo doon ng mga 12 or 12:30. Go. Halos wala na namang makita guys, oh. Ang ganda talaga dito guys, oh. Malayo sa kabihasnan, malayo sa ingay, sa polusyon. Nakaka-relax. Ang sarap talaga mag-travel ng ganito. Ang sarap talagang magmotor. Kahit pa paano nakakabawas ng stress. May mga kakilala ako, ganito yung ginagawa nila eh. Effective talaga eh kapag sobrang stress ka na sa trabaho or kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo. Magbiyahe ka, mag-rides ka para mabawas-bawasan yung bigat na dinadala mo. Kahit pa paano nagkakaroon ka ng parang outlet ba. Nakakagaan sa pakiramdam. Lalo na kapag nature lover ka, tapos pupunta ka sa mga ganitong lugar. Lakas pa rin ang ambon. Sayang, ang ganda sana ng view dyan, oh. Sa kabila, kitang-kita natin dyan yung mga kabundukan sa Sierra Madre dito sa kabila ng mga puno na yan. Overlooking na dyan eh. Kaso di naman natin makita ngayon kasi ang kapal ng fog. Ang ganda na ng panahon kanina eh, nung umalis tayo doon. Ito may landslide, oh, bago lang yan ah. Ito dito guys, may mga resort dito. Ito oh, sayang, ang ganda sana ng view dyan oh. Kaso natatakpan ng fog. Ito na yung Kakawayan Falls. Dinadayo din yan kapag Holy Week o kahit weekends, dami nagpupunta dyan.
ito na guys yung marker. Yung Tree Lion. So bali dito, pagdating dito, kapag papunta kayo ng Real, dito kayo sa kanan. Pero pag papunta kayo ng Infanta, diretso naman. So ngayon papunta muna tayo ng public market ng Infanta, kaya diretso muna tayo. Tingin tayo ng ano, tingin tayo ng pang lunch, tingin tayo ng mauulam na pang tanghalian. So simula naman dito, mabilis lang yung biyahe papuntang public market ng Infanta. Siguro mga 20 minutes andun na tayo. So time check pala natin guys, it's 11:45. So mabilis din yung naging biyahe natin simula doon sa Jarios Peak. Eto na tayo guys. Eto na yung palengke ng Infanta. Check natin sa taas kung anong meron. Dami nilang isda guys. Magkano dito? 300 ang kilo. Ang ganda ng mga isda oh. Saray. Ate, magkano yung kilo ng saray? Dito po 430. 430? Kaya magkano dito sa panlaga? 280 kuya. Ha? 280? Isang kilo. Ano ba karning? Ito nga ko yung dalawa. Natadtad na yan? Magkano po dito ang kilo? Ha? 380? Sige nga ate, bigyan mo nga ako. Tinatanong. 380. May isang kilo na yan? Yan. 400 na lang? Sige. Salamat po ate. So ayun, okay na guys. Ayun tangigi, ang laki oh. Nakabili na tayo ng ano, pang ulam. Ayan na, wala na rin dito. So uwi na tayo guys. All set na tayo. Meron na tayong pang ulam. Ayun na, umulan na rin dito guys. Ang lamig na. Nababad na tayo. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa mga video na ginagawa ko. So once again, this is Lone Rider Manila signing off. See you on my next video. Peace out.